Nakatayo ang babae, naghihintay, nang tanungin siya ng lalaki, "Ano ba ang kailangan mo?" Malungkot na sagot ng babae, "Ang tagal na, pero pareho ka pa rin. Nakapag-move on ka na, may bago ka ng girlfriend, maganda pa." Sabi ng lalaki, "Kung may sasabihin ka, sabihin mo na." Yumuko ang babae. Lumalamig na, "Wala akong pera. Pwede ka bang magbigay kahit kaunti para makabili ako ng damit para sa anak natin?" Sumabat ang girlfriend, "Hiwalay na kayo tapos humihingi ka pa ng pera," at naglakad silang palayo. Ang babae pala ay dating asawa ng lalaki. Sinabi ng lalaki sa girlfriend, "Hintayin mo ako sa kotse, kukuha lang ako ng tubig." Pero imbes na pumunta agad sa tindahan, lumapit siya sa ex-wife, malungkot ang mukha at bumulong. "Kunin mo tong card, may $200,000 diyan. Alagaan mo ang sarili mo at ang anak natin." Nakita ito ng girlfriend mula sa malayo. Nagpasalamat ang ex-wife habang pinipigilang umiyak. Umiling ang lalaki, "Bakit ka nagpapasalamat? Anak ko yan. Responsibilidad ko yan. Ako pa nga ang dapat magpasalamat sa'yo. Mag-isa mong pinapasa ng lahat. Kapag nakakita ka ng mabuting lalaki, pakasalan mo." Nanginig ang boses ng babae. "Nakakita na ako ng mabuting lalaki. Minahal ko siya, pinakasalan ko, nagkaanak kami, pero iniwan niya ako." Natigilan ang lalaki. Alam niyang siya ang tinutukoy. Pagbalik niya sa kotse, binigay niya ang tubig sa girlfriend, pero umiiyak itong nagsabi, "Kapatid, nakita ko lahat. Bakit mo ito ginagawa sa sarili mo? Nang ma-diagnose ka, iniwan mo siya para hindi siya mahirapan. Ibinigay mo pa ang bahay. Hindi niya alam na mamamatay ka na." Ang girlfriend pala ay kapatid niya. Nagpapanggap para maitago ang katotohanan. May cancer ang lalaki at kaunti na lang ang oras niya. Ayaw niyang makita ng asawa ang paghihirap niya, kaya lumayo siya. Lumapit ang kapatid sa ex-wife at sinabi ang totoo. Hiniwalayan ka niya para hindi ka maabala. Sabi ng doktor, kung hindi siya magpapagamot ngayon, kaunti na lang ang natitira. Tumakbo ang ex-wife, hinabol ang lalaki. Nang maabutan niya ito, umiiyak siyang sumigaw. "Bakit mo tiniis mag-isa? Alam mo bang habang buhay kaming magigilty ng anak mo?" Tuluyang nasira ang lalaki sa iyak. Ayaw daw niyang masaktan ang pamilya niya pag dumating na ang huling araw niya. Tiningnan siya ng babae at nagsabi, "Umuwi ka na. Kailangan ka namin ni Bunso, harapin natin ito magkasama." At sa wakas tumango ang lalaki. Ang tunay na pagmamahal ay hindi paglayo para mag-isa, kundi pagharap sa buhay ng magkasama. Hindi kahinaan ang umiyak, humingi ng tulong o maging tapat sa sakit. Ang pamilya ay hindi iniiwan lalo na sa panahon ng pinakamabigat na laban. Kaibigan, anong masasabi mo sa ating tampok? Mag-iwan ng komento sa ibaba at huwag kalimutang mag-like and share. Salamat sa panonood.